Isang grupo ng mga pirata ang hindi sinasadyang makapasok sa isang isinumpang lupain na nakabuklod sa loob ng 3,000 taon na tirahan ng mga sinaunang demonyo. At bago pa sila makapag-react ang mga kamay ng demonyo ay lumitaw sa salamin at kinaladkad ang mga pirata. At ang mga nakaligtas ay nanuod sa labis na takot at upang igiit ang kanyang kontrol ang kanilang walang awa na pinuno na si Cain ay malamig na binaril ang isang kasama nito na sinubukan na tumakas. Pagkatapos ay nagbanta ito ng isang nakakatakot na banta sa iba pa na siya lamang ang demonyo sa lugar. Ngunit sa oras na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig isang malaking pinto mula sa kanyang likuran ang marahan na bumukas. At dahil determinado sa kanyang paghihinala matapang na pumasok si Cain sa loob at gaya ng kanyang inaasahan nagkalat sa sahig ang mga enchanted spirit gems at ito ang mga paborito ni Cain na uri ng kayamanan. Ngunit habang nagbabalak ito na kunin ng lahat ang malaking pinto sa likuran niya ay biglang samarado. At makalipas ang ilang sandali umalingaw-ngaw ang masakit na hiyawan sa silid kung saan inubos na ang kanyang tauhan. Sandaling huminto si Cain at marahil ay nagluluksa para sa kanila bago ito humakbang patungo sa kayamanan ng buuang pag-iisip. Yumuko ito at kumuha ng maraming ginto at ang mabigat na barya ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan. Nang biglang lumitaw ang isang tuyong bangkay sa kanyang harapan at may tumutulong itim na likido mula sa bungo nito. Bumaba ang temperatura at isang hamog ang gumapang sa pader sa bilis na hindi nakikita ng mata. Marahang huminga si Cain at kung saan lumabas ang hindi mabilang na anino na umikot sa kanya at nagpakawala ng nakakapanghinang hiyaw na tila mga kaluluwa na gustong makapaghiganti. Ang mga anino ay umikot ng magkakasama at nagtagpo sa isang trono sa hindi kalayuan at mula doon ay nabuo ang isang madilim na tila sugo ng mga demonyo. Ang mukha nito ay nananatiling nakatago sa dilim at si Cain na nakaramdam ng panganib ay kinuha ang kanyang espada ngunit tila masyado itong kampante dahil ang lakas ng isang tao ay walang silbi sa lugar na yun. Itinaas ng nilalang ang kanyang isang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang bumagsak kay Cain at wala itong magawa. Ang kasumpa-sumpa na pirata at mamamatay tao ay ngayon nakaluhod na tila isang lingkod na halos walang magawa. Pagkatapos ay nagsalita ito at iginiit ni Cain na hindi ito makikipagkasunduan ngunit inihayag ng sugo ang katotohanan at sa sandaling pumatay si Cain para sa mga kayamanan ang kanyang kaluluwa ay nakatali na sa impyerno. At ngayon oras na para kunin ang kanyang utang ngunit tumanggi si Cain na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ang sugo ay nagpatawag ng isang espadang huwad mula sa apoy ng kailaliman at naghahanda na tapusin siya. At sa huling segundo nakalaya si Cain at napigilan ang espada gamit ang kanyang sandata at nagsusumamo ito na walang sino man ang kukuha ng kanyang kaluluwa. Ngunit wala itong laban sa isang demonyo at ang magagawa lamang nito ay ang umatras at iwasan ang mga pag-atake. At sa isang mapangahas na galaw sumisid ito sa isang bintana at naglaho sa dagat na nasa ibaba. At makalipas ang isang taon si Cain na nakatakas ay bumalik sa kanyang nayon sa England at nagtago ito sa isang monasteryo at ibinigay ang lahat ng kanyang naipon na kayamanan kapalit ng santuaryo at awa ng Diyos. At dahil natatakot na baka bumalik ang demonyo gumuhit ito ng mga krus sa buong katawan niya at sa pader na nakapalibot sa kanya. At tuwing gabi binibisita siya ng kanyang panaginip pabalik sa impyerno at nagsimulang maramdaman ng pari ang madilim na presensya na lumalakas araw-araw. Nagdasal ito para sa patnubay at binigyan siya ng sagot at ang kapalaran ni Cain ay hindi nakasalalay dito. At kung mananatili ito ang simbahan mismo ay magdurusa at mabilis na inutusan ng pari si Cain na umalis upang matupad ang kanyang kapalaran. Ngunit para sa isang lalaki na sinusundan ng demonyo wala itong ibang matatakbuhan at sa mga sandaling ito naintindihan ni Cain na ang pagtatago nito ay hindi magdadala ng kapayapaan sa kanya kaya tinipon nito ang kanyang gamit at umalis sa lugar. At sa labas ang mundo ay nasalanta pa rin ng digmaan at ang amoy ng mga nasusunog na bangkay ay nasa hangin. At hindi nagtagal nakatagpo ni Cain ang 3 bandido at kinuha sa kanya ang lahat ngunit walang nakitang mahalaga kundi ang mga kakaibang simbolo na nakaguhit sa kanyang mga gamit. At dahil nakumbinsi na siya ay mangkukulam binugbog nila ito at naghanda na sunugin siya ngunit hindi lumaban si Cain dahil alam niya na sa oras na pumatay siya babalik ang demonyo. At sa kabutihang palad na magitan ang tadhana at siya ay iniligtas ng isang naglalakbay na pamilya na si William at ng mga mahal nito sa buhay. At habang naghuhugas sa ilog nakita ng anak ni William na si Meredith ang kakaibang marka sa mga balat ni Cain ngunit sa halip na matakot na intrigue ito.
Ang pamilya ay mabait at tapat at ang kanilang mainit na pagtanggap ay pumukaw sa loob ni Cain na hindi nito naramdaman sa loob ng maraming taon. Naalala nito kung paano pinabura ng kanyang ama ang nakakatanda nitong kapatid at tinanggalan si Cain ng kanyang mana at iniwan itong gala at naging magnanakaw, ngunit sa kaibuturan ay pinagsisihan niya ang lahat. Dahil naantig sa kabaitan ni William, nagpasya si Cain na suklian ang kanilang kabaitan at nang maglaon dumating ang grupo sa isang nayon na nagkalat ang mga bangkay. At habang naghahanap ng mga nakaligtas, natuklasan nila ang isang batang babae na nag-iisa at ang lahat ay naawa sa kanya. Ngunit napansin ni Cain ang tila mali at humakbang ito at inilabas ang isang krus. Ang mata ng bata ay nagbago at tila hindi na ito isang inosente habang hinawakan ito ang kamay ni Meredith at sinabing, "Ikaw ang hinahanap namin." At habang nagsasalita, isang maitim na simbolo ang sumunog sa kamay ni Meredith at lumitaw ang tunay na anyo ng batang babae na naging isang matandang babae. Sinabi nito kay Cain na naghihintay ang demonyo sa kanya, pagkatapos ay lumipad ito sa kalangitan at natunaw sa isang kawang ng mga uwak. Inisip ni Cain na lumipas na ang panganib, ngunit ang mga plano ng demonyo ay nagsisimula pa lamang. Tinitigan nito ang madilim na marka sa kamay ni Meredith at isang masamang pangamba ang bumalot sa kanya. At hindi nagtagal, isang grupo ng mga taong sinapian ang umatake at nahuli si William at ang pamilya nito. Isang nakamaskarang lalaki ang dumating sakay ng kabayo at naglalayong kunin si Meredith papalayo. At sa mga huling sandali lumitaw si Cain at para itulak ito sa karahasan, pinatay ng demonyo ang pamilya ni William ng isa-isa. At si Cain na natupok ng galit ay itinaas ang kanyang kamay patungo sa langit at sumigaw sa kanyang Diyos. At kahit pa nagkakahalaga ito ng kanyang kaluluwa na wala na siyang pakialam, inilunsad nito ang kanyang sarili sa labanan at kinuha ang isang punyal at gumanti ng brutal na pag-atake. Ang mga kawal ng demonyo ay natakot at tumakas, ngunit sa kaguluhan hindi napansin ni Cain ang nakamaskarang nilalang at nakuha nito si Meredith at mabilis na wala sa anino. Sinubukan ng kapatid ni Meredith na pigilan sila, ngunit nasaksak ito sa puso ng isang demonyo. Inubos ni Cain ang huli sa mga halimaw at pagkatapos mabilis nitong sinundan ang lalaking nakamaskara, ngunit hindi nito mahahabol ang bilis ng kabayo. At dahil walang pagpipilian, tumalikod ito at sa ngayon ang ama ni Meredith na si William ay malubhang nasugatan at halos hindi na makapagsalita. At sa kanyang huling hininga nagmakaawa ito kay Cain na iligtas ang kanyang anak, at kung magtatagumpay ito ang kaluluwa ni Cain ay maliligtas. At pagkatapos na marinig ang sumpa ni Cain ay doon lamang bumitaw si William sa kanyang buhay. Binigay ng asawa nito kay Cain ang isang pocket watch bilang huling alaala ni William. At bilang pasasalamat sa kanilang kabaitan at upang iligtas ang babaeng inaalagaan, kinuha ni Cain ang isang espada mula sa lupa at isinuot ang kanyang itim na balabal at naglakbay upang harapin ang mga demonyo. At sa kanyang daan tinambangan si Cain ng mga demonyo, ngunit mabilis niyang tinapos ang mga ito. At hindi nagtagal nakita nito ang isang grupo na nagpapastol ng mga nahuling taga-nayon at mabilis niyang pinigilan ang mga ito, ngunit wala si Meredith sa lugar. At sa loob ng 3 araw walang katapusang sinundan nito ni Cain, ngunit ang bawat landas ay tila malamig at kahit ang mga taga-nayon ay sinabing hindi pa nila nakikita si Meredith. At sa gabi napadpad si Cain sa isang sirang simbahan at sa loob nakatayo ang imahe ni Kristo sa krus. Lumuhad si Cain at bumulong ng panalangin ng pagsisisi. At sa kanyang likuran tahimik na lumitaw ang isang figure sa mga anino, at sa oras na aatake ito lumingon si Cain at nahuli siya at sinabi ng lalaki na siya ang pari ng nasirang simbahan. At hindi nagtagal dumilim sa labas at sinabi ng pari kay Cain na minsan itong nakita ang mga nakakatakot na bagay, ngunit tila walang maniniwala sa mga sasabihin niya. Nang biglang nakarinig si Cain ng kakaibang ingay sa labas at sa pag-aakalang isa na naman itong pananambang, mabilis nitong kinuha ang kanyang sandata, ngunit sinabi ng pari wala ang mga demonyo sa labas ngunit nasa loob. At bago pa makapag-react si Cain, dinala siya ng pari sa lagusan ng isang underground cellar. At sa madilim na lugar nakita ni Cain ang mga sinumpang puppet na namimilipit sa anino. Kumilos ito para tapusin sila, ngunit pinigilan siya ng pari at ang mga nilalang na ito ay dating tao at sila ay sinumpa lamang. Nalito si Cain at pagkatapos biglang itinulak ng pari si Cain sa cellar at balak na ipakain siya sa mga halimaw. Ipinaglaban ni Cain ang kanyang buhay habang dinumog siya ng mga puppet, ngunit sa mga sandaling yun isang misteryosong figure ang pumasok sa simbahan at pinatay ang taksil na pari.
At gamit lamang ang espada hinanap ni Kane ang kanyang daan at nakita nito ang isang liwanag sa unahan at sa bawat lakas tumakbo ito patungo sa liwanag na patungo sa isang lagusan. At habang nagmamadaling lumabas si Kane, sinubukan ng mga puppet na sumunod, ngunit sa sandaling dumampi ang liwanag ng buwan sa kanila, ang kanilang katawan ay nagsimulang umusok at muli silang bumalik sa kadiliman. At pagkatapos si Kane ay walang oras para magpahinga at isang bagong grupo ang lumitaw sa kakahuyan ng mga tagasunod ng lalaking nakamaskara. At sa gulat ni Kane, sila rin ang tatlong bandido na minsang nagnakaw sa kanya, at sa pag-aakalang si Kane ay walang pag-asang mangangalakal ay muli nila itong tinuya. At makalipas ang 5 segundo, isa lamang ang nakatirang nakatayo sa kanila at nagtanong sa kanya kung saan ang lokasyon ni Meredith. Tumawa ang bandido at sinabing patay na si Meredith, at nilamon ng galit si Kane dahil nawala nito ang rason sa lahat. At walang pag-aalinlangan sinipa nito ang lalaki sa cellar at pinakain siya sa mga sinumpang tao. Pagkatapos ay bumagsak si Kane sa harapan ng isang anghel na estatwa. Nawala nito ang babaeng mahal niya at ang kanyang pagkakataon na mabawi ang kanyang kaluluwa. At dahil nasira at walang pag-asa, bumalik si Kane sa alak at umiinom ito mula araw hanggang gabi at nilulunod ang kanyang sarili sa kalungkutan. At isang gabi, 2 lalaki ang nakilala siya at dati silang mga tauhan ni Kane. Sinubukan nilang pukawin ang bagong Kane at hinimok siya na pamunuan sila sa isang paghihimagsik laban sa sinumpang hukbo. Ngunit sinabi ni Kane na ang lalaking kilala nila ay matagal nang patay at ang nananatili ay isang lasing na pinagmumultuhan. At sa kaparehong gabi, si Kane ay nahuli at siya ay ipinako sa isang krus ng lalaking nakamaskara. Hindi sumigaw si Kane, at hindi dahil sa gamot, ngunit dahil sa kaibuturan pakiramdam niya ay wala na siyang buhay. Siya ay naiwang nakabitin sa ulan at tila may isang milagro kung saan dumaan ang isang wagon na dala ang mga bilanggo, at kabilang sa kanila ay si Meredith at siya ay buhay pa. Parehong nagkita ang kanilang mata at isang sulyap lamang ang kailangan, at si Kane ay napuno ng bagong lakas at pinunit nito ang kanyang sarili paalis sa mga pako at bumangsak sa lupa. Isang puppet ang humakbang at itinaas ang espada nito, at dati ay kayang labanan ni Kane ang 10 sa kanila nang hindi napapawisan, ngunit ngayon ay masyado siyang mahina para lumaban. At habang itinaas ng puppet ang kanyang sandata, muling bumalik ang dating kasamahan ni Kane sa tamang oras upang iligtas siya. At nang muling imulat ni Kane ang kanyang mata, isang mangkukulam ang bumungad sa kanya, at hindi lamang ito manggagamot, ngunit nakikita din ito ang hinaharap. At sa oras na gumaling ang kanyang mga sugat, pinangunahan ni Kane ang kanyang mga tauhan sa imburnal at narating ang isang madilim na kastilyo. Ito ang dating tirahan niya noong pagkabata, at ngayon ay pugad na ng mga sinumpa, at ang kanyang ama ay pinatay sa lugar ng mga puppet. At sa pagkakataon na ito, si Kane ay ililigtas si Meredith at ipaghihiganti ang kanyang pamilya. At habang palabas sila sa lagusan, biglang sumulpot ang mangkukulam, ngunit bago pa ito makapagsalita, inihagis ni Kane ang kanyang espada na tumama sa kanya. Ang mga sinumpang mandirigma ay naghihintay at nakipagsagupaan sa mga tauhan ni Kane sa isang malupit na labanan. At dahil sa liwanag ng hustisya sa kanilang panig, nagawang makuha ng grupo ni Kane ang kalamangan. Ngunit pagkatapos bumukas ang pintuan ng kastilyo at lumabas ang lalaking nakamaskara na siyang tunay na kalaban ni Kane. Nagpalitan sila ng suntok hanggang si Kane ay mapatumba, ngunit lahat ito ay bahagi ng kanyang plano. At nang makita ang pinto sa likuran niya, sinipa ni Kane ang kanyang sarili pabalik at nagawang makapasok sa loob ng bulwagan ng kastilyo. At umaasa sa alaala ng pagkabata na lampasan ni Kane ang mga bantay at narating ang isang nakatagong piitan. At doon natagpuan nito ang kanyang ama na matanda na at buhay pa, at sa isang saglit ang lahat ng nakaraan ay natunaw. Humiling ng tawad si Kane at iginiit na hindi nito sinasadyang masaktan ang kanyang kapatid, ngunit isiniwalat ng kanyang ama ang nakakakilabot na katotohanan. Ang sinumpang puppet ay isinilang mula sa pagkakamaling nagawa nito at ng kanyang kapatid. Ang kapatid ni Kane ay nakaligtas sa pagkahulog, ngunit malubha itong nasugatan. At dahil desperado ang kanilang ama, ay lumapit sa isang mangkukulam at kinaladkad siya nito sa kadiliman. At dahil nasira ang mukha ang kanyang kapatid, ay nagsuot ng maskara upang itago ang kanyang mukha. Ngunit sa paglipas ng panahon, sumuko ito sa kadiliman at natuto ito ng mahika at ginawa niyang puppet ang mga tao. At sa mga sandaling yun, napagtanto ni Kane na ang nakamaskarang lalaki ay ang kanyang kapatid. At upang tapusin ang sumpa, hiniling ng ama ni Kane na tapusin ang kanyang buhay.
At dahil alam na lahat ito ay nagsimula sa kanya, naghanda si Kane na tapusin ito kasama siya. Pumasok ito sa Grand Hall at natagpuan nito si Meredith, at sa gitna ay nakaupo ang tila lalaki na may dreadlocks at isang rune na nakasulat sa kalahati ng kanyang mukha. Ito ang mangkukulam na sinabi ng kanyang ama sa kanya, at sinabi ng mangkukulam na hinihintay nito si Kane. At pagkatapos ng ilang salita, nawala ito sa isang maitim na usok at nagtungo si Kane upang palayain si Meredith, ngunit isang patalim ang tumusok sa kanyang balikat at itinaas siya sa hangin. Sinubukan ni Kane na kausapin ang kanyang kapatid, ngunit matagal na itong wala at tuluyang nilamon ng kadiliman. Sinabi ni Kane kay Meredith na tumakbo habang lumitaw ang mangkukulam, at lumalabas na hindi talaga si Meredith ang target kundi si Kane. At sa kanyang likuran isang higanteng salamin ang sumabog sa enerhiya, at sa loob isang selyadong demonyo ang gumalaw na nagugutom sa kaluluwa. Pinaliwanag ng mangkukulam na sa oras dumampi ang dugo ni Meredith sa salamin ng demonyo ay makakalaya, at ang kaluluwa ni Kane ay kakaladkarin patungo sa impyerno. At nang napagtanto ito, gumawa ng huling pagsusumamo si Kane sa kanyang kapatid na labanan ang kadiliman kasama siya, ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Ang dalawa ay naglaban ng matindi at itinurok ni Kane ang dalawang patalim sa bituka ng kanyang kapatid, ngunit wala itong epekto. Hinawakan ng lalaking nakamaskara si Kane sa lalamunan at inihagis ito sa lugar. Tinanggal ni Kane ang maskara at kumuha ng isang sulo at sinindihan nito ang baluti ng kanyang kapatid at pinadala ito upang makasama ang kanilang ama sa kabilang buhay. Samantala, kinaladkad ng mangkukulam si Meredith sa salamin at hiniwan nito ang kanyang marka sa palad at hinayaan ang kanyang dugo na dumaloy sa ibabaw at bumukas ang selyo. At ang demonyo na isinilang sa bato at abo ay lumabas at handa ng kunin ang kaluluwa ni Kane. At sa unang pagkakataon nakaramdam si Kane ng tunay na takot at ginamit nito ang kapaligiran upang manatiling buhay. Pagkatapos ay humakbang ito sa harap ng mangkukulam at inalay ang kanyang kaluluwa kapalit sa kalayaan ni Meredith. Dumaan ang demonyo sa likod niya na handa na umatake, ngunit sa mga sandaling yun nakawala si Meredith at itinulak ang mangkukulam sa tabi. Sinamantala ni Kane ang pagkakataon at binaril ang mangkukulam sa ulo at ang kanyang dugo ay tumilapon sa salamin. Isang malakas na enerhiya ang humila sa demonyo kasama na ang mga kasalanan ng kaluluwa ni Kane sa kailaliman. Hindi nagsinungaling si William at hindi rin pinalaya si Kane ng pari dahil lamang sinabi ito ng Diyos sa kanya, at sa halip ay kailangan mahanap ni Kane ang pagtubos sa kanyang sarili. Ibinalik ni Kane si Meredith sa kanyang ina, ngunit alam niyang ang laban na ito ay hindi natatapos. Ang kasamaan ay hindi nagpapahinga at kaya muling naglakbay si Kane, ngunit hindi para sa kayamanan ngunit upang tuparin ang misyon na ibinigay sa kanya ng langit. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.